Nito pong nakaraan, nagpabakod po kami. Tinibag po nitong Edgar Granada. Kung makikita nyo po sa video, yung may bintana po na yan, at saka po yung may gate, hanggang dun po yan sa may harap. Kasi nakaano po yan sa titulo namin na 2 meters. Ang ginawa nila, imbis na i-align nila doon sa kanilang dapat lang ilagay, nakapasok po yung pader sa aming pag-aari. Pahig lang po ako, wag tibagin kung nandun sa linya nila. Hindi po pwedeng kumilos ang sino man at sabihin kanya yung ari-arian. Kung wala ka po court order, criminal case po ang kaharap po. Grave coercion at may parusang hindi bababa ng 4 na taon pag-aabilanggo. Yung ginawa mo, kulong po kayo dyan. Ka na magsalita kasi habang nagsasalita ka, magagamit ko laban sa iyo. Sa korte na lang po yan. Abay, hindi. Talagang tutuluyan ka namin sa korte. Huwag ka magmagaling. Dalhin mo ang mayor mo. Dalhin mo kahit sino. Dalhin mo. Sasamahan pa kita. No one is above the law. The law applies to all or none of all. Kami po ay nandito kasi gusto namin ireklamo po sina Belen Granada, Edgar Granada, Orlando Granada at yung kasama po nilang isa. Sila po ay aming kapitbahay. Sila po yung umaangkin sa daanan namin na kami po ang lehitimong may-ari. Nagkaroon po kasi kami niya ng kaso sa City Engineer's Office dahil gusto daw po nilang mapatunayan kung sino talagang may-ari. Nanalo po kami doon, nabigyan po kami ng certification coming from the geodetic engineer at nabigyan po kami ng fencing permit. Nito pong nakaraan, nagpabakod po kami. Tinibag po nitong Edgar Granada. Nag-aalmusal kami. Yung mga workers po, nag-uumpisa ng gumawa nag-aano na sila ng hollow block. Tapos tumatakbo po yung isang worker paloob. Tinatawag po si nanay na sabi na, Nay, yung pader na pinapagawa nyo, tinitibag na. Nung nilabas po namin, yun nakikita na nga po namin, binabareta na po nung una hindi po namin makita kasi mataas yung pader Nung habang nauunti-unti, nakita ko po si Edgar Granada. Tapos nakikita niya po kung nagbibideo sa kanya. Tinitira niya po ng bareta yung cellphone ko. Tapos naisip ko po, nung bumaba na ng bumaba, talagang binibidyohan ko siya Gusto niya po kung patamaan ng bareta, yung bakal na pangtibag. Tapos pinagbabantaan niya yung mga workers ulit na pag tinibag namin to, huwag nyo na ulit lalagyan ng pader yan. Pag nilagyan nyo ulit ng pader yan, titibagin pa rin namin yan. Tapos sinasabi niya dun sa mga workers, kahit taga saan pa kayo, hindi kami natatakot sa inyo. Kami ang kilalang pamilya dito, mga dayo lang kayo. Hindi na po namin alam yung gagawin namin. Pumasok po sa isip namin na gumamit ng dahas since property naman namin yun, pero hindi po namin ginawa. Sabi ko lang po sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko, magdasal lang kayo, hindi tayo pababayaan. Kaya lumapit po kami dito sa tingin namin, matutulungan po talaga kami ng bitag at ni Sir Ben Tulpo po. Ito huwag niyo pong gagawin to, yan pagtitibag. Dahil yung pagtitibag na yan, may kaso dyan, bagay na hindi mo dapat titibag. Ako may fencing permit kayo na binigay ng munisipyo. Mayroon po. Okay. Pero yung daanan na yan, para sa inyo lang dapat. Pero gusto niyo maging privado dahil may daanan. Kasi kumusta naman yung ito nagtitibag na tong sino man to? Yung nagtitibag nito, meron man silang daanan sa kabila. mayroon sa road sila, nasa harapan sila. Bakit niya tinitibag to? Kanila daw po yan kasama sa luti namin yan. Okay, sige. 1984 nabili ang lupa ng pamilyang Kabatuan. 282 square meters ang sukat na lupa kasama yung daanan na. October 9, 2023, tinibag ang pader. October 14, ipinagpatuloy ang pagtibag ng pader. October 15, nilagari ang gate. Alam niyo mga boss, kapag napatunayan na ang pagtitibag niyo, paninira niyo, may kaso yan dito. Mas maganda siguro sasabihin ito ng abogado na magpapakita ang pagtitibag ng anumang bagay na hindi sa inyo ay tinatanaw po yan krimen at mas maganda magpapaliwanag dyan yung sinasabing abogado. At nakikita niyo dyan sa video, destruction of property. Mas maganda ang magpapaliwanag dyan mamaya si attorney natin sa batas at dito sa bitag at batas. In the meantime, yung kapitbahay na tumibag ng pader, mas magandang makuhanan din natin ng kanyang salaysay at hindi po pwedeng maging kayo lang. Kasi gaano man nating kanipis or
putulin na maliit, may dalawang banda pa rin yan. Maliit na banda, malaking banda, depende dahil mapakinggan ang kanyang panig. Sa linya ng telepono, irereklamong kapitbahay si Edgar Granada ang siyang tumibag. Pakita natin yung letrato na yan. Ayan, makikita nyo habang tinitibag. Yan po si Edgar Granada at kapitbahay na tumitibag ng pader. Ayan, kausapin muna natin. Edgar, Mang Edgar, ako'y tatanong lamang sa iyo, ano? Nakikita po kayo sa video na tinitibag niyo yung pader na may fencing permit naman doon ho mismo sa munisipyo. Ang siyempre paglalagay ng pader, kinakailangan may permit tayo sa munisipyo. Anong pinanghahawakan nyo, Edgar, at bakit tinitibag nyo yung pag-aari nila at sa kanilang lupain na tinitibag ninyo? Bago ko sagutin yung sinasabi lang legality na meron silang building permit, sasagutin ko muna per punto yung pagtibag ng pader na sinasabi nilang karapatan nila yon. Kasi po, ganito yan. Hindi karapatan pag-aari nila. Iba yung pagkarapatan at pag-aari. Ang pag-aari sa iyo. Alam ko po. Okay. So ang tanong, may karapatan ka bang magtibag ng pader? Yan ang sasagutin mo. May karapatan. Alright. Ano papakita mong karapatan na may karapatan? Dahil ang nakita po nila sa video, ang nakikita niyo po sa video nila, nandun po yan sa loob ng aming pag-aari. At hindi po yan nakalinya dun sa gusto nilang lagyan ng pader. Dahil dumilim po ang likod namin, dahil yan pangalawang title po, yung dalawa kasi po ang title ng pag-aari namin, inalisan po nila ng karapatan at inalisan nila ng, inalisan kami ng source of living para makaraan yung nangungupahan sa amin sa likod. Sabi mo, may pag-aari ka, may karapatan ka. Mapapakita mo ba sa titulo na ikaw merong karapatan na matitibag dahil sa iyo yan? Meron po. Yan ba nakadescribe ang titulo mo na gusto namin makita sa tulong ng abogado, pati sa tulong na rin ng City Hall? Opo, dahil yan ang pinag-usapan na rin kay Mayor at nagkakaroon... Sandali. Si Mayor walang pakialam at importante yung engineering muna. Sige po. At saka at the same time yung legalidad, kasi kung may titulo ka, kasama sa description ng titulo mo kung ano yung pag-aari. Kasi kapag wala tayong border dyan, abay hindi mo na respeto yung hangganan ng iyong pag-aari. Kung ang hangganan ng iyong pag-aari ay sa iyo yan, may karapatan ka. Pero kapag ang hangganan ng pag-aari ay sa kanila, wala sa description ng lupa mo, wala kang karapatan. You're crossing the border now. Yes, tama po yun. Well, if you're crossing the border now and you're now trying to distract, therefore, illegal yung distraction mo kung wala kang mapapakita ang papel na gusto namin makita at masuri. Meron po. Kasi nga po, hindi naman kami gagawa ng action. Kaya nga, yan ang sinasabi mo. Ang mahalaga sa akin, kung sa akin lang, tatanong ko, answerable ba yes or no? Meron ka bang papel na ipapakita sa amin na gusto namin makita? Meron. Galing po sa National Land Registration Authority. Okay, Land Registration Authority. Does it describe na yung dinadaanan na yan sa iyo? Opo, meron po existing sandali muna. Kasi yung sa iyo yan, may karapatan kang tibagin ng pader. Kasi ang titulo, kasama pati yung daanan na yan, ay nasa sa iyo. Kasi ito nga, Hindi. Answerable ba? Yes or no? Yes or no? May karapatan. Okay. Kasama ba sa description ng lupa mo na yang tinitibag mo, na yung pader na yan, hindi dapat kasi pag-aari mo na yan. Extension, kaya ginigiba mo. Hindi meron nga po kasing existing alley na nakalagay po sa title. Okay, sandali muna. Ang alley na yan ay dalawa. Wala ka bang daanan sa unahan mo, sa likuran mo, doon sa, ito sa kanila. Wala ka bang daanan sa harapan mo? 2 title po yan. Hindi, naintindihan ko. Tatanong ko sa iyo, wala ka bang daanan diyan sa inyo na bukod tanging ito lang ang daanan kung kaya't tinitibag mo kasi pag hindi mo tinibag yan, nakakulong ka sa loob? Wala po. Meron ka bang daanan sa loob sa lugar ninyo? Ang daanan lang po namin yung sa harapan. Sa itong tinitibag mo? Hindi po. Okay, so ibig mo sabihin may harapan ka sa likuran to? Sa likod? Sa likuran tong tinitibag mo? Sa gilid. No. Ito sa gilid. So therefore, gusto ko meron ka bang daanan dyan sa iyo na just in case of fire emergency,
ay meron kang sariling daanan na mas malaki kasi ito parang ano lang Wala to eh. po. Wala po. Wala po. So ibig mo sabihin ito lang bukod tanging ginigiba mo kasi pag hindi mo giniba to kulong ka sa loob. Yan bang gusto mo sabihin? Ganun po. Kasi yan po ay nasa likod Hindi, nga. yes or no? Yes, yes, Wala no. po. Hindi. What is wala? Yes, wala akong ibang dadaanan. No, may iba pa rin akong daanan kasi pupunta kami diyan para suriin ko, para tingnan ko. Wala pong dadaanan. Well, Kasi papakita po, mo sa amin yan. Ako mismo pupunta rin. Opo, kasi po, Okay, yes or no? Okay, sige, mamaya, magbibigyan kita ng pagkakataon magpaliwanag. Opo. Nasa titulo mo ba itong description na to para kukuha tayo ng assessor sa munisipyo o sa City Hall? Kung sino man yan, hindi si Mayor, walang pakialam si Mayor dyan. Trabaho ng inhinyero, trabaho ng inhinyero yan. Legalidad. Talaga po trabaho ng inhinyero. Wala naman tayo sinasabi po. O kaya nga, yun ang gusto kong ihanda mo sa akin. Hindi tayo pwede magtalo. Ako'y nagtatanong lamang kasi minomoderate ko. Please don't be obnoxious. Please don't be ridiculous. Kasi ako nilapitan. I'm according to your right na mapakinggan ang karapatan. No, listen up. And then I let you talk. Please stop. Stop cutting me off. Kasi bibigyan kita ng pagkaroon ng karapatan. I find it very obnoxious na tinitigil mo ako. Hindi po. Okay, so please show me respect so I'll give you respect. Let me finish. Itong gusto ko makita. I wanna do an ocular inspection. Opo, wala po And I wanna naman po problema yun. Wala po problema yun. And I wanna see may title ka na mapapakita mo the description kung kaya't ginigiba mo yan. Habang ginigiba mo yan, may pahintulot ka ba sa kanila or meron silang tawag dito, opposition? O meron silang disgusto sa ginawa mo? Dapat nag-usap muna kayo. Dapat merong adjudication man lang sa barangay. Meron po. Tumawag po ako ng barangay. Well, hindi sa barangay muna ang pag-uusap. Huwag mong ilagay sa kamay ang sinasabing batas. Okay, so ganito na, ano? So therefore, I will need to see the title. Pangalawa, I will do the inspection. I-describe mo sa hawak ng titulo mo at kasama doon sa sinasabi mong sa iyo because it's part and parcel of your property na pinanghahawakan mo. Okay. That I need to see. And there must be a third party, not between you and me, na magpapatunay dyan sa pamamagitan ng ito'y dito sa engineering. At sa pamamagitan ng barangay na magiging testigo na hindi lang tayong dalawa. Pagdating sa mga ganitong klaseng mga issue, legal to. Mayroon tayong susundin na batas. At hindi basta-basta ginagawa natin, nilalagay natin ang kamay sa ating batas. Lahat ng bagay kapag dating sa lupa, karapatan ng parehong may-ari ng lupa, makita. Bakit mo tinitibag ang pader? Yun ang tatanungin ko. Tapos pasasalitain kita, no? Anong karapatan meron kang tibagin ng pader na ginawa ng pader na kapitbahay nyo? Nagrereklamo dahil sa kanila daw yan. Unless kung may mapapakita kang titulo na nagsasabi, sa iyo to, may description. May third party na engineering's office na nagsasabi, tama ka, mali sila. Unless may makakita tayong barangay na magwi-witness dyan. Sa parting to, lahat niya, yun lang aking hinihiling sa iyo. Kasi may artikulo tayo. May artikulo sa Revised Penal Code, Article 327. Ayokong maging malicious mischief to, destruction of private property na walang pahintulot. Opo. Ngayon, kasi kung talagang you should not put it into your hands na ikaw mismo ang titibag. Kasi pareho kayo. There must be a third party to do that, not you. Opo. Because if not, you're now violating the law. Para malaman mo kung anong ibig kong sabihin, may abogado rito. At kabisado ang batas, hindi ako nag-aabogado. Si Attorney Melanio Batas Mauricio Jr. Dito po, nakaharap ako sa mga abogado. Kanina po nang gagalaiti lahat din Well, kailangan pong malaman ni Ginoong Granada na sa totoo lang, kahit na sino man po ang nagsasabing pag-aari niya, ang isang kahit na sa pulgadang lupa, wala siyang karapatang magsabi na sa kanya yun at magpaalis ng ibang tao, di kaya gumiba ng mga bakod o mga estruktura nang hindi siya tumadulog sa hukuman. Artikulo 536, Artikulo 539, Kodigo Sibil. Siguro po pakisulat si Ginoong Granada yan at mabasa muna niya at maintindihan niya. Yung ginawa niya, hindi na lamang po malicious mischief, Ginoong Bentul, kundi grave coercion, hindi pamimilit. Bakit? Abay, isipin po ninyo yung pinakapakita ng video, nakatayo po yung bakod. Kung talagang kanya yan, noong itinatayo yan, pinigilan na niya. Nakatayo po tumayo, naging matigas yung simento ng bakod at tumahimik siya at walang ginawa. Pagkatapos nung nakatayo niya, saka siya ngayon nagtitibag. Grave coercion po yan. At para lang po sa kabatiran din, baka gustong pagmasdan ni Ginoong Granada o di kaya ng abogadong kukunin niya. Yung pong kaso, 1949 case, ang tawag ko, Tao versus Chico. At saka yung pong kaso na nag-ulit niyan,
yung Technogas Philippines Manufacturing Corporation versus Court of Appeals. Ang sabi po dyan, walang karapatan ng sino man na sabihin ay yung parsela ng lupa ay kanyang pag-aari. Maliban sa kumuha muna sila ng kanyang kaaway ng isang surveyor, so survey at sasabihin kaan ng mga hangganan. Hanggang hindi po nagagawa yon, walang karapatan si Mr. Granada sabihin sa kanya yan. Grave coercion po yan, kasong kriminal, matindi po ang parusa niyan. Kaya po, sabi nga po nito mga abogado sa tabi ko, abay, kapasensyoso naman ni Ginoong Bitag at pinagbibigyan pa tong ganitong klase, maliwanag naman pong wala sa batas yung kinatatayuan ni Ginoong Granada. Okay, Mr. Granada, gusto mo sagutin? Okay, sasagutin ko yan. Sige, abogado nang sasagot sa iyo, hindi na ako. Salamat. Bigyan niyo muna ako ng pagkakataon. Ako naman ay hindi titibag na isang istruktura na kaalam kung nasa panig nila yung pader. Kasi po, ang ginawa nila, imbis na i-align nila doon sa kanilang dapat lang ilagay, nakapasok po yung pader sa aming pag-aari. Pahig lang po ako, wag tibagin kung nandun sa linya nila. Ang tinibag ko, nakapasok po sa aming lupa. Wala po dun sa right of way ng hangganan. Yun po ang tinibag namin. Kaya ako may karapat tibagin yun dahil pinasok po nila doon po, illegal structure. Yun yung gusto ko ipaliwanag sa inyo kanina. Alam ko naman po ang batas. Bakit ako gagawa ng isang batas na lalagay ako sa alanganin? Sabi mo, hindi ka gagawa ng mali kasi naaayon sa batas yung ginagawa mo. Ano ba sinabi kanina batas, Mauricio? Huwag kang titibag sa kamay mo. Kumuha ka muna ng third party. Opo. Pasukat mo muna. Baka nakalimutan mo. Sana nakikinig ka muna sa mga abogado, ano? Abogado ka ba? Hindi po ako abogado. Kung hindi ka abogado at hindi mo kabisado ang batas, magmumukha kang mangmang nito. Hindi ko iniinsulto ang kakayanan mo. O ito, kayo, gusto niyo magsalita? Kung makikita niyo po sa video, yung may bintana po na yan, at saka po yung may gate, hanggang dun po yan sa may harap. Kasi nakaano po yan sa titulo namin na 2 meters. Kung tutuusin po, may nakain na po sila, may nabawas na po sila dun sa 2 meters na para dapat sa daanan namin. Yan po, yung yan, nakikita nyo po yung may bintana, may gate. Hanggang dun po yan sa harap. Parte pa rin po yan ng nakadeclare sa titulo na sa amin. Kanina ba itong bintana na to sa inyo to? Sa tenant po nila yan. Sa kanila po. So sa tenant nila. Pero ibig mong sabihin, paano lalabas ang tenant nila? May labasan ba rito? O? May adequate access po sila dyan. Kanina yung green gate na yan? Yung sa amin po yung green gate. Yung nilagari nila. Itong ginitibag na pader na yan, kanina ba dapat yung daanan na yan? Dumadaan lang ho yan. Nakikiraan lang sila dyan sa amin. Okay, parang binigyan nyo ng... binibigyan. Okay. Tagal ho yan. Attorney, ano bang ibig sabihin ito? Na parang, hindi ko alam kung right of way ba, dinodonate ba to, or talagang inangkin nila? Ano bang nakikita mo rito, attorney? Kasi parang dinideclare nitong narinig mo naman siguro ang kanyang ayaw kong magsalita. Nakita mo mali rito kasi para sa akin, hanggat hindi natin makita ang papel at saka yung pagtibag ng walang pahintulot na walang third party na talagang sukat niyan, ginagay nyo sa kamay ang batas, ano nakikita nyo rito? Well, nakikita ko pa rin po yung binabanggit nating paglabag sa batas ni Ginoong Granada dahil sabi nga po ng batas, ulitin ko lamang po sa kapakinabangan ng mga manunood, hindi po pwedeng kumilos ang sino man at sabihin kanya yung ari-arian, tumibag o mag-alis ng mga bakod na nakatayo na o iba pang struktura na nakatayo na. Malibang sa siya ay kumuha muna, pauna ng court order. O ang importante. Pagka pong court order at siya ang nagpasya. May sabi po ng Korte Suprema sa kanya doon sa kasong binabanggit natin, hindi pwede yung sinasabi mong alam mo na takop ng titulo mo yan dahil walang tao ang nakakaalam ng hangganan ng mga titulo. Maliban sa may surveyor o may third party na susukat. Ang pinagpipilitan po ni Ginoong Granada, yung batas niya. Hindi po pwede yun. Grave coercion po siya, makukulong po siya nang hindi bababa ng 4 na taon. Granada, Mr. Granada, ang pagtibag mo niyan, sabi nga ni Attorney Batas, kailangan mo ng court order. Nagtibag ka, nag-demolish ka, nag-ano ka Illegal na yan. Ano masasabi mo at Mr. Granada? Yung mga sinasabi nyo, tama naman yan. Ay, nasa batas po yung sinasabi ni Attorney Batas, Mauricio, ikaw. Tama po. Ganito hindi, po. Tama talaga yung batas Ikaw, ano pinangahawakan mo? Hindi, gusto ko muna. Sandali, pakikinggan kita, pero ang gagamitin mo, batas, ha? Opo. Huwag yung haka-haka, yung paniwala mo. Kasi ikaw at ako pareho. Ako nag-iimbestiga. Ikaw, private individual. Ikaw, sangkot dito. Ito, third party, batas. Abogado yan. Hindi ko naman sinasabing ginagamit ko laban sa iyo. Pero sinasabi lang sa iyo, yung mga hangganan.
yan. Kasi pag nagsalita ka, nangangatiwiran ka, nasaan sa batas yan? Opo, opo. Kasi pagdating sa husgado, ganyan din ang gagawin sa iyo eh. Tama po. O tama, dito tama kami na mali ka. Hindi ko pa masabi mali kasi nga... Kinakailangan ba sabihin sa iyo na ito'y magagamit sa iyo ebidensya na pinagpipilitan mo? Na kapag ito'y nagsampa ng kaso, tutulungan namin kung sinong mali, kung sinong tama. Tatayo kami doon sa mga taong kapareho nito. Kumuha ka ng magaling na abogado mo, susuriin ko. Ipapakita ko sa iyo, aminin mo ang isang bagay kapag hindi mo inamin ng pagkakamali ka, hindi mo babaguhin. Pagduduldulan mo tama ka. Hindi ko sinasabing tama ako. Pagbabasihan ko kung ano nakasulat sa batas. Hindi ako abogado. Investigador ako. At the same time, hindi ko magagawa to na bilang tagapagtanggol ng mga taong niyuyurakan kung hindi sapat ang kaalaman ko. At siyempre, susuri muna bago ako papasok, isusuri ko sa mga eksperto, dalubhasa, abogado. Ikaw, haka-haka, kuro-kuro, matatalo ka. Makukulong ka, mabibigyan ka ng warrant. Baka naman, magugulat ka na may kakatok na dyan sa pintuan mo. At pagkatapos, you are hereby, you're under arrest, you're arrested, magpapiansa ka, mapapahiya ka, bossing. So habang may panahon, baguhin mo. Huwag kang mag-aasta-asta na parang siga at yung iyong kaalaman, hindi po pwede rito kasi maraming nanonood sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ito'y case study na to. Si Attorney Batas Mauricio, nag-cite na siya ng mga court cases. Similar to that, ang korte magdedesisyon base doon sa mga case study, sa mga totoong kaso na nangyari. Diyan magiging batayan. Nagbigay ng abogado sa korte yan, sa mga court dockets yan. Ikaw, abogado ka ba? Nagre-research ka ba? Meron ka bang may sabihin lang natin kahit ng mga legal assistant ka na nakakaintindi ka? Kung ang iyong kaalaman ay hugot lang sa tadyang ni Isabel sa panahon ng dekada 70, diyan sa Ermita, itigil mo. Makinig ka. Attorney Batas Mauricio, paliwanag mo ulit. Kung wala ka pong court order, criminal case po ang kaharap mo. Grave coercion at may parusang hindi bababa ng 4 na taong pagkakabilanggo. Bakit po ganon? Kasi po walang sino man pinapayagan ng batas na umakto, magtanggal ng bakod, magtanggal ng struktura ng ibang tao kung wala siyang kautusan ng hukuman. Yang ginawa mo, kulong po kayo dyan pagka hindi kayo titigil. At pagka po ganon, sabi nga po kanina, kumuha na po kayo ng abogado nyo, talaga pong hahabulin po kayo. Well, Attorney Batas, ako'y nagpapasalamat sa iyong pagpepresenta na ito'y mga aktual na mga court dockets, anyan sa Korte Suprema, desisyon at hindi pwedeng baliin. At yan ay kabahagi na rin ang sinasabing itinuturo ni prepresenta ninyo, informational, educational, for ito'y presentation purposes na matuto si Juan de la Cruz. Hindi basta-basta pinag-uusapan dito kung walang basihan tulad niyan pagdating sa mga batas. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio. Mr. Granada, may karapatan kang kumuha ng abogado. Huwag ka na magsalita kasi habang nagsasalita ka, magagamit ito laban sa iyo. Sige po, hindi na po. Ayun, maraming salamat naman. Sa korte na lang po yan. Sige. Abay, hindi. Talagang tutuluyan ka namin sa korte. Huwag ka magmagaling. Dalhin mo ang mayor mo. Kung sino mayor mo. Dalhin mo kahit sino. Pumunta ka sa Department of Justice. Dalhin mo. Samahan pa kita. Sasamahan pa kita. No one is above the law. The law applies to all or none of all. Now, abide by the law. Bibigyan pa rin kita ng karapatan. Shut up. And then, put up, and then I let you go. Thank you. Sir, may dagdag lang po ako. Actually po, hindi lang po siya mag-isang gumawa niyan, bali 4 po sila. Di magsampa tayo ng kaso. Opo, sige po. Hindi po kami magbibiro dito, hindi po yabang to. Tutuhanan, nahahamon kami. Nagagamit ang pangalan niyo to the point of name dropping, Mayor. Anong masasabi niyo dyan? Parang lahat po gumagamit ng aking pangalan. Mayor, I totally respect yung kapangyarihan ninyo dahil ina po kayo ng lungsod. Ay bakit nilagari nyo to? Itong buong gate na to? Nakahukom sa inyo to? Maling-mali yung ginawa mo. Tama ko? Hindi niyo pinagdadamot ang daan na to?
Bakit nyo ipagdadamot yung daan? Kanila nga yun. Nakasama nga yun sa titulo nila. Pero hindi po ito kasi Ali. Ito po ay part ng lote nila Mrs. Sandumon base po sa title at saka base po sa technical description. Itong kabila, napakatigas. Nagkapatid sa Granada. Gusto, pagka nasa barangay siya ang masusunod. Hindi naman po pwedeng ganun. Suko na nga mga kagawad ko. Sa totoo lang, hindi ko malam kung anong kapangyarihan meron sila.